them, and all Israel stood. Moreover, Solomon hallowed the middle of the court that was before the house of the Lord. For he offered the burnt offerings and fat peace offerings, because the brazen altar which Solomon had made was not able to receive the burnt offerings and the meat offerings and the fat. Also at the same time Solomon kept the feast 7 days, and all Israel with him, a very great congregation, from the entering of Haman unto the river of Egypt. Yet in the 8th day, when they had solemn assembly, he kept the dedication after 7 days, in the feast 7 days. And on the 23rd day of the 7th month, he sent the people away in their tents, and glad and merry in their hearts, for the goodness that the Lord had shown to David and to Solomon and to Israel his people. Thus Solomon finished the house of the Lord in the king's house, and all that came into the Solomon's heart to make it in the house of the Lord in his own house, he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shall have heaven that there be no rain, for I commanded the locusts to devour the land. If I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now mine eyes shall be opened and my ears attend unto the prayer that is made in this place. For thou hast chosen the sacrifice of this house, and my name may be there forever. And mine eyes and mine heart shall be there perpetually. As for thee, there will walk before me as David my father walked, and to do according to all that I have commanded thee, and thou shalt observe my statutes and my judgment. Then I will establish the throne of thy kingdom according as I have commanded David thy father, saying, there shall not fail thee a man to be a ruler in Israel. But if you turn away and forsake my statutes and my covenants, which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them up from the roots out of my land, and I give them in this house which I have sanctified for my name. Will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations. In this house which is light and astonishment, everyone that passeth by, so that he shall say, what hath the Lord done thus this land and unto this house? And it shall be answered, because they forsook the Lord of their fathers, which brought them forth the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them. Therefore he hath brought all this evil upon them. Niya po Diyos di makadayawan kung tagtugaw tayo. 2019, when I last preached on this chapter, I titled it actually The Righteous Revival. Bumuyo kagayipin kapsat, let us dwell in verse 14. Biblia may basa, tungod kayo amin, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. So dito kagayipin kapsat kat anya kani iti wicked ways, dagiti da na karhal. Makita tayo dyan wicked ways. Kuna na in verse 22, dagiti da iti wicked ways. And it shall be answered because they forsook the Lord of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, the redemption. They have forsaken the Redeemer who gave them redemption. Kasanod na nga forsake dito nga Redeemer na. It laid hold on other gods. So tiningil da iti sabali nga Dios. Saan da lang inagaman da gito'y da no di kat dinayaw da pay. Saan da lang dinayaw no di kat nagserbi da pay. So gagayom sin kakabsat anya iti wickedness iti tao nga namati kiniako Dios. Nung tumalikod tayo kiniako Dios ket agserbi tayo iti sabali nga mas importante kiniyana. So daytoy iti wickedness nga ibagbagana dito'y Biblia. Actually, nagmayat daytoy chapter 7
And adwell tayo ti dito nga chapter, ngam actually ti background na dito ikat Ijay chapter 6. Okay? Ijay chapter 6 kami, nagkaralan ni David, ay ni Solomon, kini Apo Diyos. Talo iti makita tayo nga kargana iti kararan na Ijay chapter 6. I wish you could read chapter 6, but I want you to read it carefully. It's all about their relation na ito'y nga tao among their neighbors. Talo, nabanag, iti makita tayo dyan. Kunan ni Solomon, ang asim ako Diyos, talumay kami nga kararan, iti dito nga lugar. So, ada iti proper place, iti kararan. Ada iti proper place, iti panangidanon, iti sakripisyo, ada ti altar ni Apo Diyos. So, deta iti kaimportantiyan nga sabay kumatasaan yung mga malipatan. Takuna na dyan, nga no, ada kada kami iti nagbasol, iti neighbor me. Kuna na. Anya iti basol da. No ada ti imbagami, kada gito'y da nga neighbors mi, ada ti inkarimi kinyada, kat saan mi ngay naramid. And iti words, i-justify mi pa iti bagimi, Nagbasol kami tika. nung umay kami nga kararag, iti daytoy nga altar, kan iti daytoy nga balay, nga sika iti gapo na apay nga napatakder, pangaasip talingyod da kami. And then ti may kadua nga kararag na, numapan kami makigubat. That is relationship, umuna relationship between brethren, And ti may kadwa, relationship towards the enemies. kat dagitoy da nga enemies mi, kat abakan da kami, gaputa nagbasol kami kun sika, pangaasip mga po Diyos, tamaamiris mi. No abay nga naabak kami, kat umay kami iti daytoy nga lugar iti kararag, kat agdayaw kami kun sika. So dayta iti makita tayo, di chapter 6. And then kuna na ijay relationship mi kun sika, kuna namot ni Solomon, it's a package full of completeness. Kat kuna na no iti langit, kat isardendan iti tudo, kat dagitoy da nga imula mi, kat saan nga masibugan, kat adda nga madadaol da, dagitoy da nga tarakon mi, kat addan nga kumutong da, taawan iti danog para kinyada, sapay kumata maamiris mi, nga gaputa nagbasol kami. Kat pangasim nga po Diyos, han mo nga ihimot iti tudo, kat iparupok mo dayta, tapno agbyag dagitoy da, nga tarakon mi, da kami, kat dagitoy da imula mi. So it's both in three areas: the relationship between neighbors, relationship between enemies, and the relationship to God. Dagito da itinadrisa ni Solomon in chapter 6. Isuman ko na dito chapter 7. Now when Solomon had made an end of praying, so nasabi na niya yung kaniyang panalangin, at ngayon makikita natin kung ano yung resulta ng panalangin ni Solomon. So I entitled this message, A Humble Heart. A Humble Heart. Iti napakumbaba nga puso, kung nagkarotatay, iti chapter 6, no, pakumbaba iti may nga tao, makita na iti nagkamalyan na, makita na iti nagkurangan na. Saan nga ag-justify? Na makita tayo kung talong nga justifications na ito the relationship to the brethren, kung na, kat agbiro kami iti rason, tapno lang han nga makita iti basol mi, iladladawan ni Solomon detay, deta ti mangyari kita tao. No kadawyan nga, kasparigan ito yung simbahan, kat na-offend kayo ti masya nga kapsat, di ayat iti rason, tapno saan kang umay. Na-offend kayo ti mensahe, di ayat iti rason, tapno saan kang umay. Na-offend ka, kamuta, kanayon nga sika, iti mapatamaan iti mensahe, hangkan nga umay. So dagitoy dagat no napakumbaba iti puso, maamiris mo dagitoy nga nagkurang kagaya. And then no makita mi jay, apay nga trabaho, apay nga dati pa nakahabak tika. Apay nga iti ura niya ti kastraman niya ti pamuspusang kasla ka nga defeated lata, the enemies, itong sinasabi rito. Gaputa, yun doon ang humble heart, han mo maamiris na nagkurang kagaya kiniapo Diyos, kat iti resulta na dito, yung unang gawin because ada iti karibal ni Apo Diyos kada tayo. Kat dagito nga karibal na kinaban, banag nga karamidan tayo, nga mas importante, yung iti pagayatan iti Apo. Yung kunanan, umat tayo magkararag, maamiris tayo, nagkurang tayo, kat dumawat tayo iti pamakawan, then i-restore ni Apo Diyos
If only we have. So dagitoy da problema jay justification nga i-justify tayo iti bagi tayo. Nga sampay bumata maingkat dito because haan nga umay iti napakumbaba nga puso no titibirbiro kung tayo lata kat jay justification. Diya ang pabasol tayo, ang biro tayo ti andaman nga rason. Imbis nga pakumbaba tayo kinihapo Diyos, ang biro tayo ti rason. Isu nga madubli-dubli jay kunanan dito nga chapter, for His mercy enduring forever. Ang may alam, makita yun ni Solomon in the previous chapter na dito na amiris na it's the mercy of the Lord na isuna ititinmakder na ari. Amen. It's not supposed to be there. At dadagyan na unang anak ni David nga isuna kumaiti na unang ng isuna iti pinili ni Apo Diyos, isuna iti pinili ni David nga tumakder akas akin. So it was His mercy. And yet, ang tayo tinagapuan na nagapuiso na kinibat siya. You know the story? So nung maamilis tayo kumain, iti background tayo gagayon kinakapsat. Ito iti may sagaming nga banagi. Lumastog tayo, hanggang makita no kanya iti nagapuan tayo, we are just sinner saved by His grace. Kuna ni Isaiah, may saka nga trapo, nga naangot, awan ti Serbina, gamiti asin niya po Diyos, inlabada ka, nalinisan na ka, iso nga nagbalin ka nga useful, akasamaysa nga instrumento para ti kadayawan niya. Kas kayo tinadawan kayo, and yet we do not recognize that iso nga kaduan nga mapaspasamak itibiyag, dahil ito'y na mapanag dayaw kiniya po Diyos, we do not exercise a humble heart, but the opposite, in that is pride. So ada iti talong nga puntos nga tayo pakita iti dito nga chapter 7. Anya kadi iti maaramid iti napakumbaba nga puso. So unang dito we will be informed on the results of humility and the repercussion of pride. Iti dito nga chapter. So tatay, agdengeg ka si ka Januar. Kalpasam nga kanta dito'y mupti nalastok na tao. Imbis nga gisom ka, you look for justification, kitab ni Hansen. Hanga na saya at diay. No, dapat di kasi nga mapasamas, bayamon, na bumabata. And then, saya atin din no next. As jeti attitude nga nasaya at nawatam. Hanga jay, ang misyon ka dito, ipakita nga si katin na laing. So, di problema kini dito nga tao. Kita na iso natin kalalaingan. Nagkandaya ka na tayo because haan nga umay iti grasya niya po Diyos ka na tayo. Haan tayo nga makita iti mercy na. And we will just keep on living. Gati parang kita tayo, iti pagin tayo, tatayo dapat iti masursurot. Tatayo dapat iti usto. Haan nga kasjay. Because sabi ko rito, yung first point tayo nito, kung nanay jay, verse 1 actually, andito na yung puntos natin. The fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory filled the house of the Lord. So actually, itong minention ko na phrase na yan is our second point. Pero yung first point natin is doon po sa first verse when Solomon had made an end of praying. So meron po siyang panalangin. At sana ito ang panalangin natin. Ano po yung panalangin niya? It is a vintage prayer. Hindi basta panalangin. It is a prayer with quality, with value. It is a prayer that you know who you were, your past life, and your present life. Haan mo lang nga kalkalingkakuman jay future, nga saan mo nga makita jay grasya kan mercy ni Apo Diyos. And that makes your prayer a vintage prayer. Doon po natin yung vintage data. It could be an old-fashioned, but it is real, it is quality, and it is valuable. Na-mention ko na ito in chapter 6. Dagitoy da iti kararan ni Solomon. Nasapay ko matakas diya tayo. No daytoy kat ari, no daytoy kat wisest man. Apay kada tayo saan tayo nga ari. Even we cannot even equal his wisdom, and yet we cannot give God that kind of prayer, a quality prayer. Hanga
hanga jay quantity, hanga jay kinat, ado iti words ngay bagatoy kiniya po Diyos, dudigot jay quality. It comes from a humble heart. Isu nga wala na. It is because your mercy endureth forever. Isu nga naapiktahan dagito da mga tao. And mind you, the congregation was there. Hindi exempted yung mga bata. Andyan sila. And the congregation was so maximized from the borders of Egypt up until the borders from Syria. Hamat is Syria. Andyan yung mga tao. Puno-puno sila. Walang exempted. Why? Because yung leader nila, yun ang namumuno sa kanila na sumamba sa Panginoon. Alam mo kung yung tatay, siyang namumuno, susunod yung mga anak. Hello? Pero kung yung tatay ay parumbado sa kanyang pananampalataya, magkagulo-gulo yung Panginoon. So magagayong kintabsat, ito yung makita, yung prinsipyo, yung Biblia. Na tayo malalaki, kat i-Houston tayo, ipapati tayo, ipamati tayo, sumurot man na kita anak tayo. Nung tayo kat agbaw tayo kinyada, then we have broken the principles. Pastor, kasanungay da kami kat ni amami kat saan nga namati, then you should start. No sikunod ti damo nga namati, sikat yung itakder iti pamati. And as long as you will exercise the humility of heart, you will find out that God will value your prayer. Vintage prayer. Kaya sabi rito, when Solomon had made an end, kasi sabi dito, kita nyo dito in verse 40, verse 42, in chapter 6, Now, my God, let, I beseech thee, thine eyes be open, let thine ears be attentive to the prayer that is made in this place. Wow! Ganun sana yung prayer natin, hindi yung prayer na nagmamadali, hindi yung prayer na masiksikuran, nga kaya't mong nga malpas, tapno mapang ka-cellphone. Ya karada ka tapno mapang ka umispo, tapno ag-isistorya kayo. And I have yet to find that in our church. Now what we should realize that only this prayer that are valued from God are answered by Him. Tingnan nyo ito. Para pag pumunta tayo at manalangin sa Panginoon, mananalangin tayo as we close this message. Will you give Him the quality type of prayer? Or will you just stand up and wait for the closing prayer so that you can go on and you can go home? Who are you in the sight of God? Are you His competitor? Or you are His servant? Now therefore, arise, sabi pa niya dito, not only to be attentive to His prayer, but arise, sabi niya, O God, into thy resting place, thou in the ark of thy strength. Let thy priest, O Lord God, be clothed with salvation, and let thy saints be rejoiced in goodness. Pambihira. Anong panalangin niya dito? Yung mga leaders namin, yung mga worship leaders namin, sana ligtas sila. Sana nasa kanila yung buhay na talagang may pananampalataya. Yan dapat ang panalangin mo. Hindi yung pumupunta at mag-attend ka sa church na hindi mo alam kung ligtas na yung pastor dyan o hindi. Kasi maraming pastor na yun na hindi ligtas. Diyan yung kag-title sa kanila, but titignan mo yung buhay nila, hindi naman buhay ng pananampalataya. But you still join. Why? Because there is no discipline. Ano ba sabi niya rito? That the saints rejoice in goodness. Yung ma-experience namin, yung kabutihan mo, Panginoon. Kaya lang sinasabi ko, yung mga pasakit sa buhay natin, yung pagkalugi sa atin, yung mga problema sa buhay natin, hindi yan ang plano ng Panginoon. Pero kung bakit nangyayari yan? Because we do not listen to the Word of God. We go on with our life, doing the things that we like, doing the things that is comfortable to us. We are actually competing with God. Kaya yung kahirapan nandyan sa ating buhay. Palagi nga pag bumabangon ako, sinasabi ko, salamat Panginoon. Tanaa si kakinya. Nagaduwi kita tao, mahaning na nakabangon. And yet we forget these things. And still we have our own prayer life. We are divided into teams. That each member should be praying and should be reading their Bible. What are you doing?
siya kumakaya, pastor, busy-busy ang kayang data. Kunti biro kong gamin, dageda, na ilasagan nga banbanag sa mga makita, dageda importante, tapno mariknang dyan goodness niya. A vintage prayer. Yung pangalawa rito, my time is 11:45. We'll be able to finish this before 12. Makita natin dito, yung pangalawa dyan is the visual proof. Ano yung visual proof? Andyan, the fire came down from heaven. What a prayer! It reminds us the prayer of Elijah. Yeah. It reminded us the prayer of Moses. Man who stood in their faith and prayed to God, and God answered their prayer. Sabi dito, nung nanalangin siya, the fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices. At anong sumunod dyan? In the glory of the Lord fill the house of the Lord. Sabi ko matagay ko, hindi tarigagay kayo kakabsat. Sana nga tarigagay, hindi church leader. Sana nga tarigagay, hindi pastor. Nuni ka tarigagay, hindi amin. Nga umunod na kahit mga agdayaw kiniapo Diyos, kanagserbi kiniapo Diyos, that the glory of God should be hissing in the house of God. And yet yung glory, what does it represent? His presence. The very presence of God. Ano yung nakita natin dito? When the glory of God descended in the house of God, there is reverence and respect. Kaya pumupunta ka dito sa church na may respeto ka, may reverence. Hindi yung pumupunta ka rito at akala mo kung sino ka. Palakad-lakad yan, papunta-punta palagi sa CR. Papansin effect ba? Pupunta ka dyan, may reverence. Uupo ka, makikinig ka. Hear my Lord, please talk to me. Kausapin mo, Panginoon, ako saan ngayon? Alam mo kung anong nangyayari sa buhay ko, wala na akong may tatako sa iyo. But here am I humble myself before you. Will you listen to my prayer? Will you attend to my prayer? And this is the only thing that I can give you as an offering to you. My body, myself, and everything follows. Alam niyo ba yung mga binibigay niyong offering dito? Pag hindi mo binigay ang sarili mo, walang pagpapalaya. Pero pag naunang binigyan mo ang sarili mo sa Panginoon, sinabi mo sa Kanya, lahat ng nasa sa akin ay pag-aari mo, Panginoon. Ako lang ay stewardship. And then you will feel the blessing. Pero pag nagbibigay ka, pagkatapos naisip mo pagbihira, nagabito mo sana yun. Pag market ko kumadyan, pagbayad ko kumadyan isilaw. Bakit ka pumunta dito sa kapwa at ibinigay mo? Because God touched you. Amen! Parang may altar tayo. Ano yung gamit ng altar? A place to offer our sacrifices and our offerings. In the very first thing na nangyari dito, led by their king and the rest of the people, hindi sila nanatili doon sa kanilang bahay. When the worship, when the gathering was announced, they all move out from the homes. They gather in that place. Hindi ko alam kung paano lang napapakinggan yung panalangin ni Solomon. Kasi lahat sila ay tahimik. There is reverence. Yan yung nakita natin. That is the visual proof. Kasi sabi rito, and the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. There is total silence. There is total reverence. Bakit? Nag-feel nila yung presensya ng Diyos. And when all the children of Israel saw how the fire came down in the glory of the Lord upon the house, they bound themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. The visual proof is you will pray to God, a sincere prayer, and you will bow before Him. You will kneel before God. You cannot stand up and be proud before Him. You will be consumed by His gloriousness, and by His power, and by His grace. Anong nakita natin dito? Yung visual proof diyan. They gave their offerings. At nakita natin dito in their sacrifices. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord.
Alam nyo, para sa kanila sana yun, pero binigay nila sa Diyos. Yun yung visual proof. Napakatindi yung offering nila. Yung hari nga lang, anong binigay ng hari? Kasi alam niya, walang-wala siya, di ba? Anak siya sa labas. Anak siya ni Bathsheba. Mayaman ba si Bathsheba? Hindi. Pero binayayaan siya ng Panginoon. At yung biyayang yun, binabalik niya sa Diyos. 122,000 na baka. Ay 22,000 na baka. At saka 120,000 sheep na karnero. So the king and all the people dedicated the house of God. Amen. Ang panunutan itong galmay sa kada tayo. Ako pa hindi balay ko. Ako pa hindi lugan ko. Awan pa hindi kastoy ko. Awan pa hindi cellphone ko. So nga tayo makita, i-bendisyon niya ako Diyos. So nga tayo maibaga, for His goodness and His mercy endureth forever. Ang tayo ma-experience na ito, because we are selfish. We cannot see the visual proof. Ang pinaka-matinding visual proof dito, katulad ng sabi ni James, nakikita yung pananampalataya mo sa iyong gawain. Hindi sa iyong pananalita. You can name names, you can recite verses, you can post it in social media, napakagagandang verses. Pero kung ang buhay mo ay hindi nagagamit para mabigyan pagpapala at kadakilaan ang pangalan ng Diyos, wala ring silbihan. Kaya nga ang involvement ang importante rito. Ay hinihikayat ko yung mga kids natin, mayroon mga ministryan ngayon, nagtuturo sa elementary. Nag-iimbita ng mga kasama nila, kaya si Suar, may bisita. Sana magkaroon din ng bisita ang bawat isa sa atin. May goal tayo. Na sana'y maakay sila, yung mga kapitbahay natin, maakay natin sila sa totoong pagsamba sa Diyos. Amen? Yun yung proof. That is the visual proof. Nasisiyahan ka na makita yung kapitbahay mo, makita yung kaibigan mo, makita yung kaklase mo, mga katrabaho mo, na napakinggan nila yung gospel. And after that, it's between them and God. Kung sumampalataya sila, ang importante sa atin, may share natin sa kanila, makita nila sa atin yung buhay na may pananampalataya. Hindi yung isang nagko-compromise. Amen. In the King Solomon, yan yung offering niya. At sabi sa verse 6, and the priest waited on their offices. The Levites also with instrument of music. Kaya maganda eh. Organized. Kaya sabi ko sa iyo, isang service as worship na hindi organized. Alam niyo kung bakit? Because we do not have a humble heart. Yan. Sinusubok yan yung humility ng mga men natin. Dapat mga men na nandyan, mga worship leaders, hindi mo iniisip kung nandyan ka, hindi mo iniisip kung magbabakasyon ka, hindi mo iniisip kung ano yung ship mo. Basta isipin mo, ilagay mo yung pangalan mo dyan, and it's up to God to use you. Pero sa atin, iniisip natin, magbibiyahe ba? Magbibiyahe ata ako dyan eh. Ganito yata yung ship ko dyan. Huwag ganun. When we commit something to God, it is between Him alone. Regardless of the circumstances, makikita niyo, andyan yung pabor ng Diyos. Pero kung tinitingnan mo yung schedule mo, tinitingnan mo lahat-lahat, nagiging ano na? Last priority na siya. Because your schedule comes first before His holy schedule. And that is wickedness. Why we do those things? Because we do not have a humble heart. Wala pong visual proof sa atin. Dapat ang nakikita ko diyan sa mga minsana natin dito, nag-uunahan kayo dyan eh. So ikaw nung last week, ako naman ngayon, ba't ikaw lang palagi, dapat ako naman ngayon. Ganun sana tayo, bakit? Piniprepare kasi natin yung ating puso. Na pag tumayo tayo dito, we are all holy before God. But why we cannot put our name there? Amen! Because we do not strive to stand righteous before God. Winawarningan ko kayo. Maraming dahilan. Ngayon, pupunti yung mga minero dito, pero isa lang sasabihin ko sa iyo.
Pag may isang nagtatrabaho sa mina na isang lalaki at madalang na sa church, it is because she is involved in high grade. Yan lang. The history of the church, I know it. Mamahin nito na ayaw ilista yung pangalan niya because you are guilty of adultery. You're guilty of fornication. You are corrupt. You cannot write your name there. Simple lang yan. Pero nasusubukan yung ating preparasyon para sa pagsilbi sa Diyos. Are you listening? We are preparing ourselves to stand before and represent God in worship. At sabi nito, yung mga pare, yung mga priests, yung mga Levites, they were all prepared, they were all happy. And when they blow their trumpet and they play their musical instrument, the people sing their hymns. Wow, what a great worship. Perpetuated by humility. Amen! And lastly, yung viable promise. Anong promise? Sabi dito, in verse 11, thus Solomon finished the house of the Lord in the king's house, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, in his own house, he prosperously effected. Lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa kadakilaan at honor sa pangalan ng Diyos, ginawa iyan ni Solomon. Prosperously. Hindi siya nag-isip ng kakulangan. Hindi siya nag-isip na baka walang pera. He believed on God, and God made it prosperous in his hand. Dito na, and the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Ano yung promise? If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. Bakit po ba? Kasi sila pinagkasama. Ay, pag nagtanim ka at nalugi ka, kasi nagkasala ka. Hindi pwedeng sasabihin mo, wala ka namang kasalanan. Hindi! Meron ka dyan. Hindi mo, ayaw mo lang tanggapin. Sa trabaho, kasi nakaminti ka, may kasalanan. Ano yung pagkakasala mo na i-mention na dito yan? Pero hindi natin nakikita bakit we do not have a humble heart. Anong kailangan natin? Sabi rito if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. That is the viable promise. Ano yung viable? Permissible. Mangyayari. It was actually a guaranteed result. Ito ang sasabihin ng Diyos. Alam niya, magkakasala tayo. Pero, kung hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, andyan yung Kanyang pagpapatawad. At yung pagpapatawad ay may pagpapala. Anong hihingi mo? Pagpapatawad lang? Hindi! Ang ibibigay ng Diyos, pagpapatawad at pagpapatawad. If only we learn to humble ourselves. Amen? Sabi pa rito, now mine eyes shall be opened, and my ears attend unto thy prayer that is made in this place. Pakinggan ko mga panalangin ninyo, mga kakailanganin ninyo, ibibigay ko if you will pray in this place. Bakit po ba? Dahil ka-importante the place or the church of God or the house of God. For now I have chosen this and sanctified this house, that my name shall be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. The perpetual presence, the perpetual provision, the perpetual promise, blessing of God will be there. Yung sabi niya yan, viable promise. What you only need to do is have a humble. Sabi niya, and as for thee, if thou walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shall observe my statutes and my judgment, then will I
establish the throne of thy kingdom according that as I have covenanted with David thy father, saying, there shall not fall thee a man to be a ruler in Israel. Ito yung covenant nila kay Solomon. Napakatindi. Pero alam niyo ba, after this, sinasabi ko sa inyo, yung wisdom ni Solomon, meron siyang wisdom for everyone, but he left nothing for himself. Mga lumawisan, nalain niyo mga pagbagat nila doon, anong saan tayo mga kaya nga magpaggamit ibang kaya tayo mapagpagaan, itandak tayo, kaya tayo mapagpagaan, itiyak people, kaya tayo mapagpagaan siya, sino man. Yung kaya tayo makita, hindi pa ko, karangan tayo pinagkakas. Sapay ko matatatanga, sapa, as we close this message. Amen. 3 points, the vintage bride, the visible proof, the viable promise. Why? Because, in conclusion, there is a violent punishment. Napakatindi yung punishment dito. Kasi sabi niya, if you turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them up by the roots out of my land, and will keep them in this house which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb in the Bible among nations. Pag kalilimutan mo ako at may karibal ako sa inyo, sabi ng Diyos, mawawala ka talaga dito, hindi lang sa lugar ng worship, kundi sa land mismo, the promised land. At nangyari talaga ito sa mga tao, kinunan nila yung kanilang sarili sa Diyos. In this house which is high, shall be an astonishment for everyone that passes by. Magiging kahihiya, wala nang nag-worship. Bakanti na yung simbahan. Kaya sinasabi ko sa inyo, maraming bilib na bilib kay Spurgeon. But look, his church is now a museum. Yung school niya, nag-close. Many preachers and many pastors, they even named their sons as Spurgeon. Some even named their sons as Hiles. For Jack Hiles. Kala nila, by following these people, they will become prosperous. But no. It's by obeying the word of God. By humbling ourselves before Him. Amen. And in closing, sabi ng Panginoon, yung violent warning niya dito, because they forsook the law of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt. When we forsake the Redeemer, who give us redemption, then everything that follows is nothing but the repercussions of unfaithfulness, disobedience, rebellion, and pride. Tumakbo kayo amin. Lord God, Heavenly Father, gawag kami. Diuras, nganyapon mo, di ito'y naldaw, na pinamon mo da kami. Sakbaya po yung sige amin. Pangasip. Bakas igimos mi, di ito'y ngagimong itatang sa amin. Adadag ito'y na magbisitas ngayon may. Saan nga sininti ngayon may ka? Pangasim ako Diyos. Pamamiris na tatangahod daw ay ako Diyos. Nga saan, nga gapo iti anyaman, nga simbahan, kang religiyon, nga mapakawan iti bason. Ludikal, jay malagip mi, akas kunay iti daytoy, nga leson pitatangag sa sika iti nang isalakan kada. Sika iti mangpakawan iti baso. Saan nga gapo iti mayat nga aramid mi. Saan nga gapo iti panakimimbrumi iti anyaman nga simbahan. Saan nga gapo iti anyaman nga relihiyon. Nudikat gapo kini Kristo. Ang ilan sa atin po sila. Pangasin ako Diyos. Kasi kahit iti mangsagit iti puso at ito'y nangabisitas kita. Nagdakay kata ng bindawan. Kaya kung may baga ka na panapakawan, iti baso. Iti muna. Tapno na itanga relasyon at may supli. Iti Diyos. Babaan iti Kristo. May isuwi iti anak. The Son of God. Tapno niya tinaramid na, tapno pakawanan na iti baso tayo. Di ay kumatitong tayo tayo, kung di ay kumatisurutan tayo, di ay kumatipatsin. Dahil ito'y magundaway, kada tayo magbisitas mi,
balik kanina, dumog kayo, katagararan kayo, patunayan sa tayo. In your own prayer, because I didn't pray for you. Ako, Diyos. Tumawat at si Pangakawan. Awatan ni Kristo. Because managutin hindi sa lahat. Hindi mo nila yung nakararan ko ako. A simple prayer means a lot. Para kada kayo diyan, nasaan na may fruit na ipinagpapalala. Kaya awatan ko man ni Kristo, mamati ka kumain ko. Ngay sunalayan, kitidahan, kitalaluban. Sunalayan, kikapuna, apay nga mapakawan, malinisan, kitipasok tayo. Kano saan nga mapakawan na ito'y unang gawta tayo, at dahil i-repercussions na, itipuso, na saan nga pakumbaba, isang panan nga. So ito muna nga wagas, tapos pakumbaba tayo, yan, kararan tayo, ang nilisan tayo mo nagpasok tayo. Mawag tayo di pamakawan, isang wanan nga. How about you members? Have you been faithful to God? Handa ka dito struggle, hindi biyak tayo. Sampai kumatay, hindi yung oras maakinis mo. Dadagay na ba? May pangpanong na tayo na saan nga kaya't niya. Nga maagiris mo tatla ko nga, pagkakpakumbaba ka. Kira mo yun. For you. Can you say that? Sabi ko rito, humble will give a vintage prayer, a quality prayer to God. So kung ano, kasi mundo, pag-close tayo dito niya mo sa kanya kami, hindi may hindaw ko. Akas may sana ama, akas may sana dito. Here ba ito? This room. Sampai kumata, makita your goodness and your mercy will endure forever in you. And humbly come before God. You say that in your phone. Let you know that. Kararating mo sa hindi ka sa puso. Kada kayo mga bisita sa inyo, may sympathizers sa inyo na simbahan. Kayang binay ka, karanagan na. Maybe if you're looking for church, balikan dito, makatuwami na kayo, magdaya pinapos. Nagunayin na kakapos. Asin na ituro mo siya. And let that be your prayer. God will answer your prayer. Ituro mo siya, simbahan, na pagruwan iti pagmati. Makita kinya, iti biyag na nabalbaliwan. Biyag iti may sa, naman ang respeto iti parents niya. Biyag iti may sa, namang ayat iti kakasat na, na saan nga mangisukat. Kinya ako Diyos, iti siya sinila. God will grant your prayer today if only you will humble yourself. Dear God, Heavenly Father, handa kami katanong ng dahil. Pagpakaasikin ka. Masapay kong gawin. Kada ito'y dahil na nakita kami may ladawan ni Solomon. Ibig ko na nga proviso na kasimay sa nga ari. Kalindirato na ito'y dahil natatao ng salakan. Maasin ako Diyos. Kada ito'y kumamot ni makita ka na. Napakumbaba nga puso. Managdayaw. Managservi. Sana ako Diyos na mangibabayin. Sana bibiyag iti baso. Hindi na ito'y magundawan ako Diyos. Kimatay na iti puso iti tanggal may sa kana. Even na iti tanggal sinas mo. Ipayin ko nga iti sumba. Iti nabayag ay kakararan ni. Na amin ko nga masabot ni. Amin na awisan ni. At maawat da ni Kristo akas manubultin ng salakan da mapakawad iti basog da ako Diyos. Kaya dakin niya da iti kasiguraduan iti biyag na nanay. Biyag ako Diyos na mausar ken ng padayon iti sa kwan. Uway man da iti da anak mo ni Brody na iti masimbahan. I pray Father God that you will always lead us and allow us to exercise the humble spirit. Tulungan ka kami ako Diyos tapno iti pagayatan. Matumpal, hindi na ito'y kasimbahan na mga karang. Pagrangaran kami ang sabay sa naman. Makita ka na kami ako Diyos iti panangabak. Yan yaman ng problema. Iti trabaho ako Diyos. Aday iti ramsak. Aday iti balegi. Mas tamat iti saksahin. Aday ng maagasan. Tapno kunay iti tao karuba mi. Ay mayat gaya iti mamati. Panagdalag kini ako Diyos.
Kada iti panag-agas na, ada po Diyos iti panaglungaw, iti panagbiyak, iti turaw. Maasim nato Diyos, napakawanan da kami, ang yaman da kinabanbanan, kasuti ka po na, nasamin na marik na, dahil ito'y dalang parabon. Iti dato'y, oras, kasyan, akas ko na, isunod. Pag nakita mo iti dato'y, apo Diyos na masikis. You will attend to our prayer. You will grant our request that glorifies you. Salamat ako Diyos, itinato'y nagsa. Napadayawan tinagan mo, nagtitidawat mi, tinagan ni Kristo man po, salamat mi. Amen. Amen. So, para salamat, ito yung physical statement, high schoolers,